Si Yoki ang pinakamalakas na demonyo sa Demon Kingdom, nakatakdang patayin ang Hero Party at tiyakin ang tagumpay ng Demon King, ngunit may isang problema, may gusto siya sa isa sa mga miyembro ng Hero Party. Sa wakas ay nakarating na ang Hero Party sa labas ng Demon Castle, at natapos na nila ang lahat ng side quest, kaya sigurado silang malakas na sila para manalo. Gayunpaman, pagpasok nila sa kastilyo, nakasalubong nila ang isang mababang antas na general ng demonyo, si Yoki, at lubos siyang nagwagi laban sa kanila. Gaano man karaming malalakas na atake ang gamitin nila, nagagawa pa rin ni Yoki na daijin sila, na sa huli ay nagiging walang malay ang lahat ng bayani, ngunit sa halip na tapusin sila, sinimulan niyang gamutin ang kanilang mga sugat dahil hindi niya gugustuhing mamatay sila dahil sa kanya, ngunit doon niya napansin na ang support mage ng Hero Party ay talagang cute. Gumugugol siya ng buong 10 minuto sa pagtitig lang sa kanya, pero pagkatapos ay lumabas ang kanyang mga nasasakupan at medyo kakaiba sa kanila na nakatayo lang siya sa ibabaw ng walang malay na babae ng matagal. Tinanong nila siya kung tatapusin na niya ang mga bayani para makapagpatuloy na sila sa kanilang araw, pero sinabi ni Yuki na hindi siya gustong pumatay ng sinuman. Sa halip, sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na ihatid ang mga bayani sa isang kalapit na nayon bago sila magising, kaya nagsimula silang lahat na hilahin ang mga bangkay palayo, at nadismaya si Yuki dahil napalampas niya ang kanyang pagkakataon na magpaputok. Isang buwan na ang lumipas, nagbibigay ng ulat si Yoki sa Demon Lord, at tila, 13 beses pang sinubukan ng mga bayani na pasukin ang lugar sa nakaraang buwan, at sa bawat pagkakataon, pinatutumba sila ni Yoki at iniwan sa isang ligtas na lugar. Pinupuri siya ng Demon Lord dahil madali niyang natapos ang mga nanghihimasok, ngunit tinanong niya kung bakit hindi pinapatay ni Yoki ang mga ito. Nag-imbento ng dahilan si Yoki at sinabing napakahina ng mga bayani kaya hindi niya naisip na sulit pang patayin ang mga ito, pero sa totoo lang, ayaw lang niya talagang pumatay ng tao. Sinabi sa kanya ng Demon Lord na kung hindi niya gustong patayin ang mga ito, kailangan niyang ipagawa ito sa kanyang mga tauhan. Ngunit alam ni Yoki na walang pagkakataong manalo ang kanyang mga tauhan laban sa mga bayaning iyon, at kahit manalo sila, hindi niya gustong mamatay ang cute na batang babae. Kaya sinabi niya sa Demon Lord na siya mismo ang baalang mag-asikaso sa mga bayani sa susunod. Natuwa ang Demon Lord nang marinig niya iyon, kaya pinawalan niya si Yoki, ngunit habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Kung susubukan niyang iligtas ang mga bayani sa susunod, magdudulot ito ng maraming problema, pero kung hahayaan niyang labanan nila ang ibang demonyo, mawawasak ang kastilyo. Maaaring mukhang mahina ang mga bayaning iyon kumpara sa kanya, pero dahil lang iyon sa hindi kapani-pani walang lakas ni Yoki. Kaya kung sakaling makalampas sila sa kanya, tiyak na walang kahirap-hirap nilang matatalo ang Demon Lord. Hindi naman siya partikular na magmamalasakit kung matatalo ang Demon Lord, pero ayaw niyang masaktan ang pari, kaya nag-isip siya ng plano. Sa susunod na pagtatangka ng mga bayani na sakupin ang Demon Castle, muling lubos na nangingibabaw si Yoki sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na patumbahin silang lahat, pinayagan niya silang makatayo muli at inalok sila ng pagpipilian. Sabi niya, dapat malinaw na sa kanila ngayon na wala silang pag-asang makalampas sa kanya, pero handa siyang gumawa ng exception ngayon. Sabi niya papayagan niya silang dumaan, pero sa kondisyon lang na iwan nila rito ang pari kasama niya. Agad na tumanggi si Yuga dahil hindi niya kailanman iiwan ang isang kasama, ngunit lumapit sa kanya ang salamangkero at sinabing malamang natanggapin niya ang alok dahil baka ito na lang ang kanilang tanging pagkakataon upang talunin ang Demon Lord. Bukod pa riyan, napakaraming pagkakataon si Yoki para patayin sila sa nakaraang buwan, pero sa bawat pagkakataon, ligtas at maayos lang niya silang binababa, kaya malamang na okay lang si Cecilia. Gayunpaman, hindi iniisip ni Yuga na tama na iwan ang kanyang kasama sa kamay ng kaaway, ngunit sinabi ni Cecilia sa kanya na magpatuloy nang wala siya dahil magiging maayos naman siya ng mag-isa. Dahil nagpupumilit si Cecilia, pumayag na ang lahat sa kasunduan ni Yoki at nagpatuloy, iniwan sina Cecilia at Yoki na mag-isa sa kwarto. Ngayong wala na ang iba, hinarap ni Cecilia si Yoki at tinanong kung ano ang balak niyang gawin sa kanya, ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, sinabi nito na umibig siya sa kanya sa unang tingin at hiniling na maging kasintahan niya. Sa lahat ng bagay na inakala ni Cecilia na mangyayari,
hindi niya inaasahang makatanggap ng pagtatapat mula sa isang general ng demonyo, at hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon doon, kaya magalang na lang siyang tumanggi. Wasak ang puso ni Yoki at nagkulong sa isang bola sa sahig upang hintayin ang kamatayan dahil wala nang halaga sa kanya ang anuman. Medyo masama ang pakiramdam ni Cecilia, kaya tinanong niya si Yoki kung okay lang siya, pero napagtanto niya na baka lahat ng ito ay isang paraan para mapababa ang kanyang pagbabantay, kaya itinaas niya ang kanyang cetro at itinuro kay Yoki, pero nakakagulat, hindi man lang siya nagreaksyon at nanatili lang doon. Tinanong niya siya kung bakit hindi siya lumalaban, kaya sumagot si Yoki at sinabing walang saysay. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pag-amin ng kanyang nararamdaman sa kanya, at dahil tinanggihan siya nito, handa siyang mamatay sa kaalamang sinubukan niya ang kanyang makakaya. Akala pa rin ni Cecilia sinusubukan siyang lokohin, pero sinabi ni Yoki sa kanya na talagang pagod na siya sa ganitong pamumuhay. Bilang isang general ng demonyo, napipilitan siyang bantayan ang silid na ito ng walang tigil, at ang tanging oras na pinapayagan siyang lumabas ay para umatake sa mga nayon ng tao, at hindi niya gustong gawin ang ganitong bagay. Maaaring demonyo na siya ngayon, pero dahil lang iyon sa muli siyang ipinanganak sa mundong ito, kaya sa loob, tao pa rin siya sa puso. Kung ganoon, tinanong ni Cecilia kung bakit pinili niyang maglingkod sa Demon Lord, dahil sigurado siyang sa lakas niya ay kaya niyang patayin ito kung gusto niya. Sinabi ni Yoki na pinag-isipan niya ito, ngunit napagtanto niya na kung papatayin niya ang Demon Lord, siya mismo ang automatikong magiging bagong Demon Lord, at mas masama yun para sa kanya, kaya pinili na lang niyang mamuhay bilang isang mababang antas na gwardya upang maiwasan ang pinsala hanggat maaari. Ang buhay niya ay puno ng kalungkutan at hindi matiis, ngunit nagbago ang lahat nang makita niya ang mukha ni Cecilia. Maaaring isang buwan lang niya nakilala ito, at oo, karamihan sa panahong iyon ay ginugol niya sa pagpapatambal sa kanya, pero iyon ang pinakamagandang buwan ng buong buhay niya bilang isang demonyo, kaya ngayon natapos na, wala na siyang pakialam kung ano ang mangyari. Sinabi ni Cecilia sa kanya na tumigil sa pagsasalita ng ganoon, dahil kung tunay siyang tao sa loob, gaya ng sinasabi niya, hindi pa huli ang lahat para mamuhay siya ng may kabuluhan. Ilang araw pagkatapos matagumpay na talunin ng Hero Party ang Demon Lord, bumalik sila sa kabisera kung saan nagpasalamat ang hari sa kanilang magiting na pagsisikap. Ipinahayag niya na ang susunod na 3 araw ay lalaan sa pagdiriwang ng mga nagawa ng Hero Party, ngunit sa parehong oras, sa labas ng lungsod, kara-rating lang si Yoki at naghahanda ng simulan ang kanyang buhay bilang tao. Binigyan siya ni Cecilia ng direksyon kung paano makarating dito, kaya ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay magpanggap na tao at makakapagpalipas siya ng oras kasama niya. Pero una, kailangan niyang tanggalin ang sungay niya, at siguradong masakit yon. Habang nagaganap ang parada para sa mga bayani, nagtungo si Yoki sa Adventurers Guild at humiling na magparehistro. Ang lalaki sa counter ay inis kay Yoki, pero hindi dahil hindi niya siya gusto, kundi dahil tamad siya at gusto niyang matapos ang araw nang walang ginagawa. Dahil gusto ni Yoki na magparehistro, kumuha siya ng form sa pagpaparehistro at ibinigay ito sa kanya upang punan. Pagkatapos punan ni Yoki ang form, ipoproseso ito ni Clayman at gagawa ng guild card para sa kanya. Ipinaliwanag niya na kailangang magsimula si Yoki sa F rank, ngunit maaari siyang umakyat sa S sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga quest at pagpapataas ng kanyang reputasyon. Kapag nakumpirma ni Yoki na naiintindihan niya ang mga patakaran, ibibigay na sana ni Clayman ang kanyang guild card, pero bago niya gawin iyon, sinabi niya kay Yoki na napakahirap muling mag-issue ng mga card na ito, kaya mas mabuting huwag niya itong mawala. Partikular, sa loob ng susunod na 3 araw dahil si Clayman lang ang may shift hanggang matapos ang Hero Festival, at hindi niya gustong harapin ang lahat ng abalang administratibo. Nangako si Yoki na mag-iingat, kaya kinuha niya ang kanyang card at umalis para tapusin ang ilang misyon, at sa pagtatapos ng araw, kumita siya ng malaking halaga. Hindi pa niya nakikilala si Cecilia, pero ang plano niya ay magtrabaho muna bilang adventurer at maging sapat ang tagumpay para maging karapat-dapat kay Cecilia, at pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, kapag nagtapat ulit siya sa dalaga, siguradong tatanggapin nito ang kanyang pagmamahal. Sa mga susunod na araw, regular na nagpapakita si Yoki sa guild para tanggapin ang pinakamaraming quest na kaya niya, at nagsisimula na siyang makakuha ng kaunting atensyon dahil nagugulat ang mga tao sa bilis ng pag-akyat niya sa ranggo.
Ngayon, kukuha siya ng 5 pang bagong quest, kaya diretso siyang naglakad papunta sa mesa ni Clayman at hiniling sa kanya na ay proseso ang mga ito para sa kanya. Pero galit na galit si Clay dahil hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na nagdadala si Yoki ng napakaraming trabaho sa kanya gayong may isa pang receptionist sa kabilang dako. Sinabi ni Yoki kay Clay na nagiging malapit lang siya sa kanya, lalo na dahil nakakagulat siyang bilis sa pagproseso ng lahat ng mga form ng quest na dinadala niya. Pero speaking of which, nagtataka na si Clay kung sino talaga si Yoki, dahil imposibleng isang ordinaryong baguhan ang makapagtaas ng ranggo mula F hanggang D sa loob lang ng isang linggo. Medyo nag-aalala si Yoki dahil hindi niya naamalayan na baka mapahamak siya sa sobrang pagtatrabaho, pero walang balak si Clay na imbestigahan siya. Masyadong maraming trabaho iyon, at hindi naman krimen ang mabilis na pag-akyat sa ranggo, kaya walang dahilan para magkaproblema si Yoki dahil doon. Naluwagan ang pakiramdam ni Yoki nang marinig iyon, ngunit bago pa man matapos ni Clay na ay proseso ang mga quest, lumapit si Cecilia at hiniling kay Yoki na kanselahin ang kanyang mga quest para sa araw. Sabik siyang makita ulit siya, pero mukhang may seryosong pag-uusapan, kaya pinakiusapan niya si Yoki na pumunta sa bahay niya para makapag-usap silang dalawa. Agad-agad pumayag si Yoki, at nang sa wakas ay makarating sila, dinala siya ni Cecilia sa loob at naghanda ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya siya nagawang makipagkita ng mas maaga, pero sinabi ni Yoki na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil hindi rin naman siya gaanong nagsumikap na makipagkita sa kanya. Sa pagbanggit dyan, tinanong niya ito kung paano niya nalaman na nasa guild siya ngayon, kaya ipinaliwanag nito na halos lahat ay nag-uusap tungkol sa kanya kamakailan. Halos hindi pa naririnig na may baguhan na umakyat sa ranggo ng kasing bilis niya, kaya natural lang na magsimulang mag-usap ang mga tao tungkol dito, at nang marinig ni Cecilia ang mga chismis, alam niyang si Yoki ang may gawa nito. Na nagdadala sa kanya sa paksang gusto niyang talakayin sa kanya. Sinabi niya kay Yoki na gusto niyang tumigil ito sa pagiging adventurer, at nagulat ito nang marinig ito dahil walang katuturan, pero sigurado siyang may dahilan, kaya humiling siya kay Cecilia na ipaliwanag kung bakit. Sinabi ni Cecilia sa kanya na maaaring natalo na ang Demon Lord, pero hindi naman ibig sabihin na nawala na lahat ng banta sa mundo, at nag-aalala siya na magsisimulang mag-away ang iba't ibang bansa na nagtutulungan para maipakita ang kanilang kahijitan sa isa't isa. May mga palatandaan na ito dahil hindi mabilang na bansa ang sumubok na ipadala ang kanilang mga prinsesa sa bayani upang magtatag ng politikal na kasal para magamit siya bilang tao-tauhan kapag dumating ang panahon ng digmaan. Lahat ng bansa ay abala sa paghahanap ng malalakas na kaalyado na gagamitin, at dahil sa galing ni Yoki sa guild, hindi magtatagal bago mapansin ng mga bansa at subukang kunin siya para sa digmaan. Alinman doon, o ituturing nila siyang kaaway, at masisira ang kanyang bagong buhay bilang tao. Kaya naman gusto ni Cecilia na tumigil siya sa pagiging adventurer, at naiintindihan ni Yoki kung bakit siya nag-aalala, pero may mga bayarin siyang kailangang bayaran, at ang pag-a-adventuring lang ang tanging paraan para kumita siya. Naiintindihan ni Cecilia iyon, kaya naman sinabi niyang handa siyang personal na kumuha sa kanya, subalit, wala siyang sapat na pera para bayaran si Yoki ng halagang katumbas ng kanyang lakas, kaya naman, upang punan ang kakulangan, nag-alok siyang gawin ang anumang gusto niya dahil hindi niya kayang ipahintulot na gamitin siya ng bansa bilang tauhan sa digmaan. Sinabi ni Yoki sa kanya na tumigil sa pagyuko, dahil walang anumang bansa ang maaaring gawin para kumbonsihin siya na sumali sa isang digmaan, lalo na sa isang labanan. Sa huli, si Cecilia lang ang taong handa siyang pakasalan. Naluwagan ang pakiramdam ni Cecilia nang marinig na hindi magpapatinag si Yoki, at kung sigurado siyang hindi siya malilinlang ng anumang pakana. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na malaya siyang magpatuloy sa paglalakbay kung gusto niya, bagaman dapat pa rin siyang maging tahimik. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at nagkataong ito ay ang ina ni Cecilia, at narito siya dahil interesado siyang makilala ang kaibigang dinala ng kanyang anak sa bahay. Tinanong niya si Yoki kung sinabi na ni Cecilia sa kanya ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, at pagbanggit pa lang niya ay nahihiya na si Cecilia, pero tuloy pa rin ang kanyang ina. Maraming proposal na natanggap si Cecilia kamakailan, lahat ay tinanggihan niya, kaya tinanong ng kanyang ina si Yoki kung gusto niyang pakasalan si Cecilia. Talagang gustong pakasalan ni Yoki si Cecilia, pero sinabi niyang hindi niya ito magagawa sa ngayon,
dahil sa tingin niya ay hindi pa siya sapat, kaya kapag nagkaroon na siya ng matatag na buhay, muli siyang magtatapat sa kanya at siya na ang magdedesisyon kung gusto niya siyang pakasalan o hindi. Gusto ng nanay ni Cecilia ang sagot ni Yoki, dahil kung sinabi niyang oo, hindi pa rin niya siya papayagan na pakasalan ang anak niya, pero ang sagot niya ay nagpakita ng pagiging mature, kaya sinabi niya sa kanya na malugod siyang tinatanggap sa bahay na ito anumang oras. Maya-maya pa, nakita natin si Yoki sa gitna ng isa sa kanyang mga hero quest, at kahit na ang ganitong bagay ay karaniwang tumatagal ng isang buong linggo para makumpleto, nagawa niya itong matapos sa isang araw lamang. Gayunpaman, nang papauwi na siya, bigla siyang inatake. Tatlong hindi kilalang salarin ang naglunsad ng isang koordinadong pag-atake laban sa kanya, at sinubukan ni Yoki na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit napagtanto niya na ang mga taong ito ay mukhang pamilyar. Sila ay kanyang mga nasasakupan noong nagtatrabaho siya sa Demon Castle, at ayaw niya silang labanan, kaya tumawag siya ng timeout at isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tuwang-tuwa silang lahat nang makitang buhay pa si Yoki, ngunit nagalit din si Duke na halos iwanan sila ni Yoki nang umatake ang grupo ng mga bayani, dahil wala siya roon para alagaan sila gaya ng dati. Natapos sila sa silid ng trono ng Panginoong Demonyo at natalo siya. Parang sinasadya ni Yoki na hayaan ang mga bayani na dumaan ng walang laban, at higit sa lahat, mukha na siyang tao ngayon sa kung anong dahilan. Sinabihan sila ni Yoki na kumalma dahil may napakabuti siyang dahilan sa ginawa niya, kaya naghintay ang tatlo para marinig ang sasabihin niya dahil alam nilang mahalaga ito. Ngunit nang sabihin ni Yoki na ang tanging dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito ay dahil gusto niya ang pari ng hero party, hindi nila ito matanggap. Sinabi sa kanila ni Yoki na mula ngayon, plano niyang mamuhay bilang tao, kaya hindi na nila kailangang isipin pa siya bilang kanilang kapitan at malaya na silang gawin ang anumang gusto nila. Gayunpaman, sinabi nilang lahat sa kanya na ayaw nila. Mas gusto nilang makasama si Yoki, at bukod pa riyan, gusto talaga nilang makilala ang babaeng nagnakaw ng puso niya. Sinabi sa kanila ni Yoki na hindi iyon mangyayari dahil kung may makakita sa kanila, magdudulot ito ng matinding takot sa lungsod. Sinabi nilang lahat na hindi iyon problema dahil maaari lang nilang itago ang kanilang mga katangiang demonyo tulad ng ginawa ni Yoki, at dahil mapilit sila, pumayag siyang sumama sila, ngunit binalaan niya sila na ang pakikisalamuha sa mga tao ay magiging kasing dali ng iniisip nila. Nang araw na iyon, dinala ni Yoki ang kanyang mga nasasakupan upang makipagkita kay Cecilia matapos magbalat kayo, ngunit mas malupit ito kaysa sa inaasahan nila, lalo na para sa kaligayahan, dahil kinailangan ni Yoki na bunutin ang kanyang mga balahibo isa-isa. Naupo silang lahat upang uminom ng tsaa, at sinabi ni Cecilia na natutuwa siyang makilala sila, ngunit kahit alam niyang mga demonyo sila, hindi naman talaga sila kamukha. Ipinaliwanag ni Duke na ginawa nilang lahat ang kanilang makakaya upang magmukhang tao hanggat maaari, at sa kanyang kaso, dahil isa siyang dulahan, itinago ni Yoki ang kanyang ulo sa kanyang baluti upang hindi ito gamulong. Mukhang maayos naman ang pakikasama ni Duke kay Cecilia, ngunit medyo naiinggit si Yoki dahil hindi naman gaanong nagsasalita si Duke ng ganito kalapit sa kanya, ngunit bigla na lang, ngayong nasa harap na niya ang isang cute na babae, nakikipag-usap na siya. Ipinaliwanag ni Duke na hindi lang siya masyadong nagsasalita noon dahil dati ay kinaiinisan niya ang loob ni Yoki. Kilala si Yoki bilang isang taong laging nakakulong sa kastilyo ng mga demonyo, at kahit na sinisigawan siya ng kanyang nakatataas na lumabas at pumatay ng ilang tao tulad ng isang kagalang-galang na general ng demonyo, pinagbabantaan lang siya ni Yoki na bugbugin hanggang sa sumuko na ito at iniwan na lang siya. Gayunpaman, hindi kinaya ni Duke ang ganoong kawalang-galang na pag-uugali ng isang general ng demonyo, kaya isang araw, pumasok siya sa kwarto ni Yoki para turuan ito ng leksyon. Inakala niyang madaling matuklasan ng isang taong walang pakialam, ngunit nagkamali siya, at binugbog pa siya ni Yoki. Pagkatapos noon, naging isa siya sa mga nasasakupan ni Yoki, at kahit na may hinanakit siya sa matinding pambabastos na natanggap niya ng ilang panahon, kalaunan ay nalampasan niya ito at tinanggap si Yoki bilang kanyang pinuno. Sigurado siyang ganoon din ang nangyari kina Happiness at Shake, ngunit pagdating sa dalawang iyon, wala siyang ideya kung saan sila tumakbo. Magiging napakasama kung may ibang makakaalam ng kanilang tunay na pagkakakilanlan maliban kay Cecilia, kaya pumasok sila sa loob para hanapin sila,
at nagkataong nakita nila ang ina ni Cecilia sa hardin kasama si Sheikh na natutulog sa kondongan nito. Napansin sila ni Akoray na papalapit at tinanong kung kilala ba nila kung sino ang batang ito, kaya ipinaliwanag nila sa kanya na si Sheikh ay isa sa mga kaibigan ni Yoki. Humingi ng tawad si Yoki sa anumang abala na maaaring idulot ni Sheikh, ngunit sinabi sa kanya ni Ako na hindi na kailangang humingi ng tawad dahil mahilig siyang gumugol ng oras kasama ang mga bata. Natagpuan niya si Sheikh na tumatakbo sa hardin, kaya sa halip na mag-alala tungkol sa mga walang kabuluhang detalye tulad ng kung paano ito nakapasok dito, nagpasya siyang sumama sa kanya at naglaro ang dalawa ng tawanan hanggang sa tuluyang napagod si Sheikh at nakatulog. Dahil naitala si Sheikh, tinanong ni Yoki si Aqua kung nakita niya ang isang batang babae kasama si Sheikh kanina, at kinumpirma niya ito, ngunit sinabi niya na kinuha siya ng headmaid kanina, kaya malamang ay nasa loob siya ngayon. Parang may naghihintay na problema, kaya nagmadaling pumasok sina Yoki at ang iba pa para hanapin siya, ngunit laking gulat nila nang makita nila si Happiness na sinasanay sa perpektong asal sa katulong. Nang makita ni Sofia ang grupo, ipinaliwanag niya sa kanila na katatapos lang niyang sanayin ang bagong katulong, ngunit ipinaalam sa kanya ni Cecilia na ang kaligayahan ay hindi isang katulong, isa siya sa mga kaibigan ni Yoki. Tinanong ni Sofia si Happiness kung totoo ito, at kinumpirma niya ito, kaya humingi ng tawad si Sofia sa pagkakamali at sinabing maaari siyang umalis kung gusto niya. Sinabi ni Yoki kay Happiness na dapat siyang magpalit ng kasuotan bilang katulong, ngunit laking gulat niya nang sinabi nitong ayaw niya. Mas masaya ang pagiging katulong kaysa sa inaakala niya, kaya gusto niyang magsimulang magtrabaho dito, at walang pagtutol si Sofia, kaya isa na ngayong opisyal na katulong si Happiness. Sa pagtatapos ng araw, naghanda na silang lahat para umalis at bumati ng good luck sa unang araw niya bilang katulong, ngunit bago pa makaalis si Yoki, hinayla siya ni Aqua palayo at binanggit na ilang linggo nang walang pagkakataon si Cecilia na magpahinga, kaya plano niyang pilitin itong magpahinga, kaya kung yayayain man siya ni Yoki na makipag-date, iyon ang pinakamagandang oras. Isa ito sa pinakamagandang layup na natanggap ni Yoki, at sisiguraduhin niyang hindi ito masasayang. Nang oras na para sa date, dumating si Cecilia sakay ng kanyang karwahe, at namangha si Yoki sa ganda ng damit nito. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para masigurong masisiyahan ang babae sa kanyang day off, at nakakatawa para sa kanya na sineseryoso ito ni Yoki, ngunit nasasabik siyang malaman kung ano ang plano nito. Habang naglalakad sila sa bayan, napansin ni Cecilia na may bagong uri ng cake at sabaw ang lokal na panaderia, kaya iminungkahi niya na dumaan silang dalawa kapag tapos na sila sa kanilang date. Samantala, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad sa lungsod, at halos hindi maalis ng tingin ni Yoki si Cecilia dahil sa sobrang cute nito, ngunit sa ngayon, maayos naman ang takbo ng mga bagay-bagay, at tila nasisiyahan talaga si Cecilia. Maya-maya ay napadaan sila sa isang tindahan ng mga aksesorya, at papasok na sana silang dalawa, ngunit nagkataon na sabay na dumaan sina Yuga at Mikano mula sa Hero Party. Nang makilala siya ni Yuga, tinawag niya si Cecilia, at hindi pinansin si Yoki. Sinabi niya na nagkataon lang na nagbakasyon silang lahat sa iisang araw, at dahil nandito silang lahat, iminungkahi niya na dapat silang magkasama sa natitirang bahagi ng araw. Magalang na tinanggihan siya ni Cecilia sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kasama na niya si Yoki, at ngayong nabanggit na si Yoki, pakiramdam ni Yuga ay nagkita na silang dalawa sa isang lugar noon. Sinabi sa kanya ni Yoki na malamang ay niloloko lang siya ng isip niya, at nagpasya si Yuga na hayaan na lang muna ito. Pagkatapos ay iminungkahi niya na dapat silang lahat ay pumasok ng sama-sama para walang maiwan, at halos hindi na niya binigyan ng oras si Cecilia para tumutol bago niya ito pinapasok. Nagalit si Mikano tungkol sa lahat ng ito dahil noong isang araw ay nakumbinsi niya si Yuga na makipag-date sa kanya. Nangyari ito. Nakikita niyang nakikipag-date din si Yoki kay Cecilia, kaya binati niya ito ng good luck dahil kung mapapaibig niya si Cecilia sa kanya, wala nang magagawa si Yuga kundi ang mag-focus sa kanya. Habang papasok si Yoki, nagkita silang muli ni Cecilia, at dahil nandito sila, inalok niya itong bilhan ng regalo. Sinabi ni Cecilia sa kanya na hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit sinabi ni Yoki na ito ang paraan niya ng pasasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya, kaya pumayag siya kalaunan. Nakita ito ni Yuga, at agad siyang nakaramdam ng matinding selos,
kaya pumagitan siya sa kanilang dalawa at sinabing gusto niyang pumili ng mga regalo para sa lahat, na malinaw na sinusubukang talunin si Yoki. Pumili si Yoki ng kwintas na sa tingin niya ay magandang tingnan kay Cecilia, habang si Yuga naman ay pumili na lang ng pinakamahal na pendant sa tindahan dahil hindi niya alam kung ano pa ang bibilhin. Sinubukan niyang ipasuot ito kay Cecilia, ngunit sa proseso, aksidente niyang natanggal ang kanyang maskara, at ngayong hindi na nito suot ang kanyang sombrero at salamin, agad siyang nakilala ng lahat ng tao sa tindahan at ang iba pang miyembro ng Hero Party. Agad silang pinagsiksikan ng mga tagahanga at hinabol sa kalye, dahilan para mahiwalay si Yoki kay Cecilia, at habang hinahanap siya, nakasalubong ni Yoki ang huling miyembro ng Hero Party, si Sir Raven, habang ito ay pinagsiksikan ng isang grupo ng mga babae, at tila hindi siya komportable. Nagpasya si Yoki na tulungan siya, kaya itinuro niya ang direksyon ni Yuga para maalis ang atensyon ng mga tao bago niya sinunggaban si Raven at tumakbo sa isang eskinita. Nang makaalis na sila sa karamihan, inaasahan ni Yoki na kahit papaano ay magpapasalamat si Raven sa kanya, ngunit nanatili itong tahimik, kaya inakala niyang hindi ganoon kadaldal si Raven. Gayunpaman, habang paalis na siya, narinig niya si Raven na hiniling sa kanya na maghintay, at agad niyang naintindihan kung bakit hindi masyadong nagsasalita si Raven. Ito ay dahil ang boses niya ay parang boses ng isang teenager. Karaniwan niyang iniiwasan ang pagsasalita sa harap ng maraming tao dahil nag-aalala siyang pagtawanan ng mga tao, ngunit hindi balak ni Yoki na pagtawanan siya dahil dito. Tutal, lahat naman ay may mga bagay tungkol sa kanilang sarili na ikinababalisa nila. Nakahinga ng maluwag si Raven na nakilala ang isang taong kasing unawa ni Yoki, ngunit nang sandaling iyon, naalala ni Yoki na dapat ay hinahanap niya si Cecilia, kaya tumakbo siya pabalik upang makipagkita rito. Lumipas ang natitirang bahagi ng araw nang walang anumang karagdagang problema, ngunit kinabukasan, nalaman ni Yoki na nilanat si Cecilia dahil sa lahat ng stress kahapon. Malapit na siya sa puntong mawalan na siya ng kontrol, ngunit ang pagharap sa lahat ng mga tagahanga ay agad na nagpalungkot sa kanya, at pakiramdam ni Yoki ay kasalanan niya ito. Sinabi ni Aqua kay Yoki na hindi niya kailangang makaramdam ng pagkakasala dahil banayad lang ang sipon ni Cecilia, at hindi ito galit sa kanya dahil sa kinalabasan ng mga bagay-bagay. Ngunit galit siya kay Yuga, kaya mag-uusap sila ng matagal tungkol sa mga hangganan sa susunod na makita niya ito. Kahit na siya ang may sanhi ng kondisyon ni Cecilia, nang marinig niya ito, sinubukan niyang pumunta rito para maalagaan ito. Ngunit tinanggihan siya ng mga katulong sa gate bago pa siya makapagdulot ng karagdagang pinsala. Dahil doon, naisip ni Aqua na maganda para kay Cecilia na makita ang isang kaibigan habang nagpapagaling ito, kaya hiniling niya kay Yoki na bisitahin ito. Inakay ni Sofia si Yoki sa kwarto ni Cecilia at kumatok sa pinto para ipaalam na narito ito. Nagsimulang magpanik si Cecilia at pinakiusapan si Yoki na maghintay sa labas habang naglilinis siya rito, ngunit tiniyak sa kanya ni Sofia na hindi niya kailangang mag-alala dahil nailigpit na niya ang lahat ng laruan ni Cecilia bago pa dumating si Yoki. Ngunit nakakahiya pa rin ang marinig siyang sabihin ito ng malakas. Alinman dito, ayos lang kay Yoki na pumasok na ngayon, kaya pumasok siya at naupo sa tabi ng kama nito. Humingi siya ng paumanhin sa kinalabasan ng mga bagay-bagay at sinabi sa kanya na makakabawi siya kahit papaano, ngunit sinabi ni Cecilia na hindi niya ito masisisi sa nangyari. Gayunpaman, kung talagang nakokonsensya siya tungkol dito, sasabihin sa kanya ni Yoki na makakabawi siya sa pamamagitan ng pakikipag-date muli sa kanya kapag nakabawi na ito. Natigilan sandali si Yoki dahil niyaya na lang siya ni Cecilia ngayon lang, at iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya sa buong araw, kaya sinabi niya sa kanya na sisiguraduhin niyang ang kanilang susunod na date ay magiging mas maganda kaysa sa inaakala niya. Sa kasamaang palad, medyo masigasig siya sa kanyang deklarasyon at ang pagsigaw kay Cecilia ay maaaring magpalala sa kondisyon nito, kaya pumasok si Sofia at magalang na pinalayas siya. Pauwi na sana siya, ngunit bigla niyang napansin si Raven na kinakabahang naglalakad papunta sa bahay ni Cecilia at na-curious siya kung ano ang ginagawa nito rito, kaya lumapit siya para kumustahin. Tila maraming iniisip si Raven, kaya tinanong ni Yuki kung may bumabagabag sa kanya, at inamin ni Raven na sinusubukan niyang mag-ipon ng lakas ng loob na umamin sa babaeng gusto niya. Tulad ni Yuki, hindi siya natawa sa boses nito nang marinig niya ito, at mula noon, may gusto na si Raven sa kanya,
ngunit hindi siya sigurado kung gusto rin siya nito pabalik. Hindi talaga maintindihan ni Yoki kung bakit nag-aalala si Raven dahil matangkad, gwapo, at sikat ito. Ang tanging problema niya ay ang kanyang boses at sinabi na ng babaeng gusto niya na wala siyang pakialam, kaya malaki ang posibilidad na tanggapin nito ang kanyang nararamdaman. Napagtanto ni Raven na tama si Yoki, kaya nagpasya siyang ituloy ang kanyang pag-amin at ipinagmamalaki siya ni Yoki. Ngunit napagtanto niya na si Raven ay naglalakad papunta sa bahay ni Cecilia, kaya maaaring lumikha siya ng mas maraming kompetisyon para sa kanyang sarili. Sinubukan niyang kumbansihin ang kanyang sarili na hindi kailanman tatanggapin ni Cecilia ang biglaang pag-amin mula kay Raven, ngunit muli, sila ay nasa salusalo ng mga bayani, kaya may posibilidad na nagkaroon sila ng ilang romantikong sandali habang naglalakbay. Nagsimula siyang magpanik muli, ngunit ng sandaling iyon, nakita niya si Raven na naglalakad pabalik mula sa mansyon na ganap na wasak. Talagang naniniwala siyang ang pinakamasamang masasabi nito ay hindi, ngunit mali siya, at ngayon ay gusto na lang niyang umuwi at isipin ang kanyang buhay habang naliligo. Ang makitang nalulungkot si Raven ay nagpa-curious kay Yoki, kaya bumalik siya sa bahay at tinanong si Sofia kung alam nito ang nangyari kay Raven nang lumapit ito upang aminin ang kanyang nararamdaman kay Cecilia. Sinabi niya sa kanya na pumunta nga rito si Raven, ngunit batay sa kanyang nakita, narito ito para kausapin si Happiness, at ang impormasyong ito ay talagang ikinagulat ni Yoki dahil wala siyang ideya na may gusto pala si Raven sa kanya. Nagpasya siyang kausapin si Happiness, at nang sa wakas ay matagpuan niya ito, tinanong niya kung nakausap ba nito ang isang lalaking may pulang buhok noon. Kinumpirma ito ni Happiness kaya sinabi ni Yoki sa kanya na si Raven ay isa pala sa mga kaibigan niya, at mukhang nagulat siya nang marinig iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Yoki kung totoo bang inamin ni Raven ang kanyang nararamdaman sa kanya, at kung gayon, gusto niyang malaman kung ano ang sinabi nito na nagpalungkot sa kanya. Sandali na tumigil si Happiness, ngunit kalaunan ay isiniwalat niya na nangyayain siya ni Raven na lumabas, agad niyang sinabi sa kanya na imposibleng mangyari iyon. Ang pagtanggi ng ganoon ay makakasakit sa damdamin ng sinuman, kaya naintindihan ni Yoki kung bakit labis na nalungkot si Raven pagkatapos, ngunit kung hindi siya gusto ni Happiness, wala nang magagawa. Gayunpaman, sinabi niya na gusto niya talaga si Raven, ngunit bago pa man siya matanong ni Yoki kung ano ang ibig niyang sabihin noon, tumakbo na siya palayo. Nang gabing iyon, nagpatawag si Yoki ng isang pagpupulong kasama ang iba pa niyang mga nasasakupan upang pag-usapan ang nangyayari sa relasyon nina Happiness at Raven. Walang ideya ang dalawa kung sino si Raven, kaya nilinaw ni Yoki na si Raven ang swordsman mula sa Hero Party, ngunit nang sabihin niya ito, nag-alab ang galit ni Duke at tinanong kung bakit niya gustong makipag-date kay Happiness sa isang tao. Ipinaliwanag ni Yoki na hindi siya ang nagpakilala sa kanila, at sa katunayan, wala siyang ideya kung paano sila nagkakilala noong una, ngunit hindi iyon ang issue rito. Sinabi niya sa lahat na kamakailan lamang ay umamin si Raven kay Happiness, at ipinapalagay ni Duke na hindi niya ito nagustuhan dahil karamihan sa mga taong nakasalamuhan niya ay sinusubukan siyang hulihin dahil sa kanyang mga balahibo o mga mahilig sa mabalahibo. Alinman dito, medyo masama ito. Gayunpaman, sa palagay niya ay hindi lahat ng tao ay kinamumuhian ni Happiness. Tutal, kusang loob niyang piniling magtrabaho bilang isang katulong dahil gusto niya ang mga tao sa mansyon, kaya malamang ay nasabi niya na mabuting tao si Raven. Kinabukasan, tumungo si Yoki sa guild gaya ng dati, ngunit laking gulat niya nang wala si Kremen ngayon. Tinawagan ng isa sa mga receptionist si Yoki dahil kilala niya itong lalaking laging nakikipag-usap sa Vice Guild Master. Noong una ay walang ideya si Yoki kung ano ang pinag-uusapan nila, ngunit ipinaliwanag niya na kahit gaano katamad si Kremen, siya talaga ang Vice Guild Master dito. Nakakagulat na revelasyon ito, ngunit sa ngayon, mas interesado si Yoki na malaman kung saan nagpunta si Kremen. Dapat ay isang sekreto ito, ngunit dahil kaibigan ni Yoki si Kremen, ipinaalam sa kanya ng receptionist na na-hospital siya matapos mag-away sila ng kanyang asawa. Nang araw na iyon, pumunta si Yoki sa ospital para bisitahin si Kremen, at nagulat siya kung gaano siya nasaktan. Tinanong niya kung ano ang nangyari kaya ipinaliwanag ni Kremen na kahapon ay anibersaryo niya, kaya gusto niyang pumili ng magandang regalo para sa kanyang asawa, ngunit masyado siyang na-focus kaya lumipas ang buong araw na nakatitig siya sa mga alahas,
at nang sa wakas ay nakauwi na siya, hindi na niya natuloy ang hapunan, kaya inakala ng kanyang asawa na nakalimutan na niya ang anibersaryo, at nag-away sila pagkatapos. Naisip ni Yoki na malamang malakas ang asawa ni Kremen kung nagawa niya itong sakta ng ganito, at sinabi niyang inaasahan na ito dahil isa itong dating A-rank adventurer. Hindi makapaniwala si Yoki na kasal si Kremen sa isang taong A-rank level, ngunit para sa record, si Kremen ay isa ring dating A-ranker. Matatagalan bago natural na gumaling si Kremen mula sa lahat ng mga sugat na iyon, kaya nag-alok si Yoki na gumamit ng healing magic para tulungan siya, ngunit agad na isinantabi ni Kremen ang ideya. Ang pagiging nasugatan ng ganito ang perpektong dahilan para alagaan siya ng kanyang asawa hanggang sa gumaling siya. Sakto namang pumasok ang asawa ni Kremen, at si Sofia pala iyon, na labis na ikinagulat ni Yoki. Hindi niya lubos maisip na ikakasal ito sa isang taong katulad ni Kremen, ngunit tila masaya silang magkasama, bukod pa sa paminsan-minsang marahas na hindi pagkakaunawaan. Maya-maya, naghahanda na si Yoki para umalis, kaya nagpasalamat si Sofia sa pagsama sa kanyang asawa bago ito dumating. Sinabi niyang hindi na kailangang magpasalamat dito dahil normal lang na bumisita sa isang kaibigang nasaktan, ngunit tungkol sa mga kaibigan, tinanong niya si Sofia kung bumuti na ba ang kalagayan ni Cecilia ngayon. Sinabi nito sa kanya na wala na ang lagnat ni Cecilia, kaya mas maayos na ang pakiramdam niya ngayon, ngunit may mga iniuutos siya ngayon, kaya hindi niya ito makikita ng ilang sandali. Tinanong ni Yoki si Sofia kung mayroon siyang ideya para sa isang magandang regalo na maibibigay nito sa kanya dahil gusto nitong gumawa ng isang bagay na maganda para sa kanya, ngunit sinabi nito sa kanya na hanggat nagmumula ito sa puso, matutuwa si Cecilia sa anumang ibigay nito sa kanya. Nagpasalamat si Yoki sa payo at lumabas ng ospital, ngunit habang naglalakad siya sa kalye, nagsimula siyang mag-isip kung ano ang magiging pakiramdam kung sakaling magpakasal sila ni Cecilia. Nang magising siya, napagtanto niyang malapit na pala siya sa night dorm, kaya nagpasya siyang bisitahin si Raven habang nandito siya. Binuksan niya ang pinto at nakita si Raven na nakahiga sa kama, kasing lungkot niya noong araw na tinanggihan siya ni Happiness, at naaawa siya sa lalaki, kaya gusto niyang tumulong. Tinanong niya si Raven kung maaari niyang ipaliwanag kung paano sila unang nagkakilala ni Happiness, kaya sinabi ni Raven sa kanya na nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong hapon. Abala si Raven sa kanyang pang-araw-araw na pagpapatrolya nang bigla niyang mapansin ang isang babae na ginugulo ng ilang lasing na lalaki. Mabilis niyang hinarap ang unang lalaki, at nang mapagtanto ng iba kung sino siya, lahat sila ay tumakbo palayo, kaya tapos na ang kanyang trabaho rito. Dahil ligtas na si Happiness ngayon, tumalikod siya para maglakad palayo, ngunit bigla nitong hinawakan ang kanyang kapa upang magpasalamat sa kanya. Sinabi ni Raven sa kanya na hindi niya kailangang magpasalamat, dahil ginagawa lang niya ang kanyang trabaho, ngunit napagtanto niya na ipinakita niya ang kanyang boses sa isang estranghero, at nagsimula siyang mag-alala na baka pagtawanan siya nito dahil dito. Gayunpaman, sa kabaligtaran, sinabi sa kanya ni Happiness na maganda ang kanyang boses. Noong una, inakala niyang nagbibiro lamang ito, ngunit seryoso si Happiness dahil talagang nagustuhan niya ang tunog ng boses ni Raven. Pagkatapos ay nagpasalamat siyang muli sa pagliligtas sa kanya at tumakbo upang tapusin ang kanyang pamimili para sa araw na iyon, ngunit nag-iwan ito ng pangmatagalang marka sa kanya. Kaya naman kalaunan ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na umamin dito, ngunit hindi ito naging kasing ganda ng inaasahan niya. Sa tingin niya ay isang pagkakamali ang umamin ng ganoon kaga kung kailan halos hindi sila magkakilala dahil marahil ay hindi siya komportable. Gayunpaman, sinabi ni Yoki sa kanya na hindi siya dapat sumuko ng ganoon kagad dahil may pakiramdam siyang maaaring may pagkakataon pa rin siya kay Happiness, ngunit sa ngayon, iminungkahi niya na dapat silang dalawa ay lumabas ng ilang sandali upang pasayahin siya. Dinala ni Yoki si Raven sa tindahan ng alahas na pinuntahan niya noong nakaraan kasama si Cecilia, dahil hindi niya nabili ang kwintas na iyon para dito, at habang naroon sila, nakakita si Raven ng isang magandang palawit na babagay kay Happiness. Hindi siya sigurado kung dapat ba niya itong bilhin o hindi, dahil maaaring isipin ni Happiness na kakaiba ang makatanggap ng regalo mula sa isang taong halos hindi niya kilala, ngunit tiniyak sa kanya ni Yoki na pahahalagahan niya ang ideyang inilagay niya rito. At kung wala ng iba pa, tiyak na magugustuhan niya ang disenyo dahil bagay na bagay ito sa kanya. Kalaunan ay nagpasya si Raven na bilhin ang palawit,
at dahil ayaw niyang may makarinig sa kanyang boses, nakipag-usap siya sa Kaera gamit ang panulat at papel. Gayunpaman, habang palabas na sila ng tindahan, nakasalubong ni Yuki at Raven si Mikuna, at nagulat siya nang makita silang dalawa sa isang tindahan ng alahas na magkasama. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila rito, at agad na sumagot si Yuki, sinabing narito sila para bumili ng mga regalo para sa mga babaeng mahal nila. Alam na ni Mikuna na may gusto si Yuki kay Cecilia, kaya hindi na siya nagulat doon, pero wala siyang ideya na may gusto rin pala si Raven. Hiniling niya rito na sabihin na ang totoo, pero ayaw magsalita ni Raven habang nasa tabi niya, at kasalanan niya iyon dahil minsan na niyang pinagtawanan ang boses nito, at mula noon, naging masyadong nahihiya ito para magsalita habang nasa tabi niya. Naaawa si Mikuna tungkol dito, at humingi na siya ng tawad, pero alam niyang hindi mababago ng paghingi ng tawad ang ginawa niya, kaya ayaw niya itong pilitin. Gayunpaman, kahit ayaw siyang kausapin ni Raven, gusto pa rin niyang marinig ang lahat ng detalye tungkol sa crush nito, kaya niyaya niya ito at si Yuki na kumain ng tanghalian kasama niya. Gayunpaman, nang sa tingin niya ay handa na silang mag-usap, sinimulan ni Yuki at Raven na punuin ang kanilang mga mukha ng pagkain para hindi na nila kailangang magsalita. Perpekto ang plano, pero nang banggitin ni Mikuna na maaari niyang ikwento kay Yuki ang ilang bagay tungkol kay Cecilia kung kakausapin nito, agad siyang sumuko sa plano. Tinanong siya ni Mikuna kung gaano nakalayo ang narating nila ni Cecilia, at sinabi niya rito na walang espesyal dahil hindi pa sila nagliligawan, at tila nakatanggap siya ng napakaraming alok sa kasal, kabilang ang isa mula kay Yuga. Medyo nenas si Mikuna nang marinig ito dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa nito napapansin ang mga pahiwatig nito. Noon pa man ay medyo baliw na ito, kaya minsan ay hindi niya sinasadyang madatnan ito at si Cecilia na nagpapalit o naliligo, at napakapopular niya sa mga kababaihan kaya naman palaging nabubuo ang napakaraming tao saan man sila magpunta. Hindi naman talaga niya ito sinasadya, ngunit ang kanyang walang pakialam na pag-uugali ay talagang nakakainis kay Cecilia, at maaari itong maging nakakatakot kapag galit ito. Tinanong ni Mikuna si Raven tungkol sa crush niya, pero pinutol siya ni Yuki dahil ayaw niyang hayaan siyang guluhin siya nito. Nangako si Mikuna na hindi niya ito tinatangkang pagtawanan dahil sa crush niya o ano paman, mayroon lang siyang ilang problema sa relasyon na gusto niyang pag-usapan. Ang totoo, may pakiramdam siyang kinamumuhian siya ni Yuga dahil sa isang bagay na ginawa nito. Sinabi niya kay Yuki na, kahit na sinasabi ng ulat ng kaharian na inaangkin nila ang ganap na tagumpay laban sa Demon Lord, natalo sila ng maraming beses at ito ay dahil sa isang random na Demon General. Sa bawat pagkatalo nila, napupunta sila sa isang kalapit na nayon na gumaling na ang lahat ng kanilang mga sugat sa kung anong dahilan, ngunit kahit ilang beses silang umatras, patuloy silang tinatalo ng demonyong iyon sa mga pinaka-nakakahiya na paraan. Nagsisimula ng makaramdam ng kaunting pagkakasala si Yuki dahil ilang beses niyang pinatagal ang kanilang pagkatalo para mas matagal niyang makita si Cecilia, ngunit bilang depensa, hindi niya sila tinatangkang ipahiya. Gayunpaman, pagkatapos ng bawat pagkatalo, napilitan ang grupo na magsinungaling sa mga tao at itago ang katotohanang natalo sila upang mapanatili ang kanilang pananampalataya sa grupo ng mga bayani, ngunit nauubusan na ng supply at kung hindi nila matatalo ang demonyong iyon sa lalong madaling panahon, mawawalan ng tiwala ang mga tao sa kanila. Doon, sa isang pagtatangka, inalok sila ng demonyong pinag-uusapan. Sinabi nito na papayagan sila nitong dumiretso sa silid ng trono ng Panginoong Demonyo ng walang hamon, ngunit kung handa lamang silang iwanan si Cecilia at si Mikuna ang nakakumbinsi sa lahat na iwanan siya upang hindi makitang isang bigo si Yuga. Nakaligtas si Cecilia, ngunit sa palagay ni Mikuna ay hindi siya pinatawad ni Yuga sa paggawa ng ganoong kalupit na pagpili. Magiliw at masayahin pa rin siyang umasta sa kanya, ngunit nakikita niya na nagbago ang pananaw nito sa kanya. Tiyak na iba rin ang tingin ni Cecilia sa kanya pagkatapos ng nangyari, kaya medyo naging mahirap ang mga bagay sa pagitan nila. Pakiramdam ni Yuki ay may bahagi siyang kasalanan sa lahat ng ito dahil ang kanyang mga aksyon ang naging sanhi ng pagkakawatak-watak sa kanilang grupo, ngunit wala na siyang gaanong magagawa upang ayusin ito. Tinanong niya ito kung sinubukan na ba nitong kausapin si Cecilia tungkol dito, pero paano nga ba niya dapat gawin iyon? Hindi niya basta-basta masasabing handa siyang isakripisyo si Cecilia dahil mas mahalaga sa kanya ang pagprotekta sa karangalan ni Yuga bilang isang bayani.
Alam ni Yoki na mahirap itong pag-usapan, pero kung walang gagawin, patuloy silang magiging awkward sa isa't isa ng walang hanggan, kaya sinabihan niya itong pag-isipan ito. Napagtanto ni Mikana na tama si Yoki, kaya nagpasya siyang gawin ang lahat para makabawi. Nagpasya rin si Raven na subukang kausapin muli si Happiness, kaya bumalik sila ni Yoki sa bahay ni Cecilia. Kalaunan ay natagpuan niya si Happiness at humingi ng tawad dito sa pag-amin, na biglaan noong huli. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang pendant na binili niya at tinanong kung gusto nitong magsimula bilang magkaibigan, at tila nagustuhan ni Happiness ang ideyang iyon. Lumipas ang ilang araw at malapit nang pumanaw si Yoki dahil halos isang linggo na niyang hindi nakikita si Cecilia. Matapos itong gumaling, naging abala siya sa pagbisita sa iba't ibang taga-anayon at pagpapagaling sa mga nasugatan at may sakit doon. Naging abala rin ang iba pang miyembro ng Hero Party dahil si Raven ang Night Captain, si Mikana ay isang Royal Magician, at si Yuga naman ay maraming misyon sa pagpuksa at diplomasya. Ngunit siya naman, wala talagang ginagawa. Nang sandaling iyon, kumatok ang kaligayahan sa pinto ni Yoki at sinabing narito siya para maghatid ng mensahe. Tila pinapunta siya ni Cecilia para ipaalam kay Yoki na uuwi siya ngayong hapon at nangangahulugan ito na sa wakas ay makikita na niya itong muli. Tuwang-tuwa siya dahil ito na ang perpektong pagkakataon para maibigay niya rito ang kwintas na binili niya dahil hindi niya ito nakita noong nakaraan. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa kalye, isang matandang babae na may fortune booth ang tumawag sa kanya at sinabing magkakaroon siya ng pinakamasamang kapalaran ngayon. Dapat ay nakakabahala ito, ngunit inakala ni Yoki na isa lamang itong panloloko at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutal, kung papunta siya para makipagkita kay Cecilia, ano kaya ang posibleng maging problema? Una, tumungo si Yoki sa isa sa mga lokal na panaderia para bumili ng regalo para kay Cecilia. Ngunit ang babaeng karaniwang nagtatrabaho doon ay tila nag-a-day off, kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na palitan siya, at medyo sineseryoso ito ng kanyang kapatid. Medyo awkward ang sitwasyon para kay Yoki, kaya umorder na lang siya ng ilang cupcake at umalis. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, napagtanto niya na lahat ng cupcake ay nadurog ng mga nakaumbok na kalamnan ng lalaking iyon. Ibig kong sabihin, masarap pa rin ang mga cake kahit papaano, ngunit malas pa rin na nangyari ito sa kanyang batch. May ilan pang nangyari kay Yoki habang naglalakad siya papunta sa bahay ni Cecilia. Tulad ng aksidente niyang nabangga ang isang malaking lalaki, muntik na niyang matapakan ang isang dumi ng aso sa gitna ng kalye, at pagkatapos ay may isang bata na nabangga siya at nalaglag ang kanyang karne sa sahig. Pwede sanang hindi pinansin ni Yoki ang bata at nagpatuloy sa paglalakad, pero masyado siyang mabait para doon, kaya nag-alok siyang bumili ng bago para tumigil sa pag-iyak ang bata kahit hindi naman niya kasalanan. Sa ngayon, maliliit na abala lang ang nangyayari sa kanya, pero lalong lumalala ang swerte ni Yoki dahil ilang sandali lang, naagaw ng mandurukot ang kanyang pitaka. Ngayon, may mga taong susuko na rito, pero hindi hinahayaan ni Yoki na masayang ang kanyang pinaghirapan na pera, kaya ginamit niya ang kaunting lakas niya para habulin ang mandurukot at sinipa siya. May katwiran naman si Yoki rito, pero sa kasamaang palad, malapit lang si Yuga, at ang nakita lang niya ay sinipa ni Yoki ang isang lalaki sa sahig at kinuha ang isang bag ng pera. Sinubukan ni Yoki na ipaliwanag na hindi lang ito pagkakaunawaan, pero hindi ito pinaniwalaan ni Yuga, kaya sinimulan niyang atakihin si Yoki, sinusubukang sumuko ito. Ngayon, tiyak na matatalo ni Yoki si Yuga kung gugustuhin niya, ngunit mabubunyag niya ang kanyang pagiging isang ordinaryong tao, kaya nagpasya siyang tumakas. Gayunpaman, hindi iyon gumana para sa kanya dahil mabilis na hinaranggan ng isang grupo ng mga kabalyero ang kanyang landas at ang pakikipaglaban para makatakas ngayon ay magdudulot lamang ng mas maraming problema para sa kanya sa hinaharap, kaya sumuko si Yoki. Nakulong siya dahil sa kanyang umano'y krimen at nagsisimula siyang mag-isip na maaaring tama ang manghuhula na malas siya ngayon. Gayunpaman, hindi naman lahat ng masama dahil may mga kaibigan pa rin siyang nagbabantay sa kanya, at pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Duke para bisitahin siya. Si Duke ay minanmanan ng mga Royal Knights ilang araw na ang nakalipas, at sa tingin niya ay nakakatawa na napasok ni Yoki ang ganitong uri ng gulo ng napakabilis. Ikinatwiran ni Yoki na wala siyang ginawang mali, ngunit alam na iyon ni Duke, at sinabi niya kay Yoki na hindi niya kailangang mag-alala. Nabalitaan na ni Raven ang buong pangyayari,
at kasalukuyan niyang iniimbestigahan ang bagay na ito, kaya sandali na lang bago malutas ang lahat. Maya-maya, isa pang kabalyero, si Irene, ang lumapit at sinabi kay Yoki na siya ay napawalang sala na sa lahat ng pagkakamali at ang kanyang kalayaan ay mawawala na. Gamaan ang loob ni Yoki nang marinig yun, ngunit sinabi niya sa kanya na tila gusto ni Yuga na makipagkita sa kanya upang humingi ng tawad, na siyang huling bagay na inaasahan ni Yoki na marinig. Kalaunan, nakilala ni Yoki si Yuga sa isang restaurant, at taos-pusong humingi ng tawad si Yuga sa lahat ng abala na idinulot niya, kaya upang makabawi kay Yoki, inalok niya ito ng isang piging. Nabulag si Yoki sa pagiging inosente ni Yuga, at malinaw na wala itong masamang intensyon, kaya nagpasya siyang tanggapin ang alok nito. At pagkatapos kumain, nagsimula si Yuga ng isang maliit na usapan. Una, sinabi niyang wala siyang ideya na kaibigan ni Yoki si Raven, at kahit hindi niya ito nakilala noon, ngayong nagkaroon siya ng pagkakataong makausap si Yoki, napagtanto niyang ito rin ang lalaking kasama ni Cecilia noong nakaraan. Dahil dyan, tinanong niya si Yoki kung ano ang relasyon niya kay Cecilia, at mahinahong sinagot ni Yoki na magkaibigan pa rin silang dalawa, na ikinatuwa ni Yuga nang marinig iyon, ngunit sinabi niyang gusto niyang humingi ng payo kay Yoki. Sinabi niyang gusto niyang malaman kung paano makisama ng maayos kay Cecilia, at iyon ang huling bagay na gugustuhin ni Yoki na pag-usapan ni Yuga. Sinabi niya kay Yuga na kamakailan lang sila naging magkaibigan ni Cecilia, kaya kung gusto niya ng payo kung paano makisama rito, dapat niyang subukang humingi ng payo sa isang taong mas matagal nang nakakakilala sa kanya, tulad ni Mikana halimbawa. Gayunpaman, sinabi ni Yuga na hindi niya maaaring humingi ng payo kay Mikana dahil malamang na kinamumuhian nito si Cecilia. Nabigla si Yoki nang marinig niya itong sinabi at tinanong kung narinig niya mismo si Mikana na nagsabi nito, ngunit sinabi ni Yuga na hindi iyon ang kaso, alam lang niya na ayaw ni Mikana kay Cecilia. Isiniwalat niya na sa huling laban, nakumbinsi ni Mikana ang koponan na talikuran si Cecilia, at walang paraan na gagawin niya iyon kung hindi niya kinamumuhian si Cecilia. Sa tingin ni Yoki, hindi makatarungan para kay Yuga na isipin ang intensyon ni Mikana kahit hindi pa niya ito nakakausap. Sinabi niya na si Mikana ay kasing lungkot din ng lahat tungkol sa pag-iwan kay Cecilia dahil umiiyak ito buong oras, ngunit tinanong siya ni Yuga kung paano niya nalaman iyon gayong wala pa siya roon. Hindi pa rin maibunyag ni Yoki ang katotohanan na siya ang demonyo noon, kaya't pinaalis niya si Yuga sa usapan gamit ang isang walang kapintasang paliwanag. Maniwala ka sa akin, Brichocho. Hindi na tinanong pa ni Yuga si Yoki, ngunit tumanggi siyang tanggapin na hindi kasalanan ni Mikana, dahil kung hindi kasalanan ni Mikana, nangangahulugan iyon na kasalanan niya iyon, at hindi niya kailanman mapapatawad ang sarili niya sa pag-iwan kay Cecilia. Sinabi sa kanya ni Yoki na kailangan niyang itigil ang pagsisi sa kanyang mga kaibigan, dahil kung hindi niya kayang tanggapin ang responsibilidad para sa sarili niyang mga aksyon, hindi niya karapat-dapat tawaging bayani ang kanyang sarili. Biglang humagulgol si Yuga, at naisip ni Yoki na baka sumobra na siya sa pagsigaw, ngunit lumabas na ang mga sinabi ni Yoki ay talagang nakatulong kay Yuga na maunawaan kung saan siya nagkamali. Matagal na niyang kaibigan noong bata pa si Mikana, at lagi itong nasa tabi niya upang suportahan siya mula nang maging bayani siya, ngunit hindi niya magawang magtiwala rito at piniling maniwala na iniwan nito si Cecilia dahil sa poot. Hindi niya alam kung paano niya maaayos ang mga bagay sa pagitan nilang dalawa. Sinabi sa kanya ni Yoki na maaari na lang siyang humingi ng tawad dahil malinaw na nagmamalasakit pa rin si Mikana sa kanya, at kahit na medyo pag-alitan siya nito, tiyak na patatawarin siya nito sa huli. Tuwang-tuwa si Yuga at sinabing hihingi na siya ng tawad ngayon, ngunit masyado siyang kinakabahan para gawin ito ng mag-isa, kaya hiniling niya kina Yoki at Raven na sumama rin. Sa huli ay nakarating silang lahat sa bahay ni Mikana, ngunit medyo nalungkot si Yoki na nahila siya sa napakahabang paglihis ng daan gayong gusto lang naman niyang bisitahin si Cecilia ngayon. Sabi ni Yuba, kailangan lang niya ng kaunting suporta sa moralidad para makapaghintay sila sa labas habang papasok siya para humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay pumasok si Yuga at tumakbo papunta sa kwarto ni Mikana kung saan niya ito nakitang nagpapalit ng damit, ngunit habang agad na natarante si Mikana, nanatiling matigas ang mukha ni Yuga at sinabi sa kanya na may mahalagang sasabihin siya. Sinabi niya sa kanya na ngayon lang niya napagtanto na hindi patas ang pakikitungo niya sa kanya sa buong panahon na ito dahil iniisip niyang sinasadya nitong iwan si Cecilia gayong hindi naman pala.
Alam niyang hindi sapat ang isang paghingi ng tawad para makabawi sa nagawa niya, ngunit umaasa siyang mapapatawad siya nito para makabalik sila sa dati. Talagang nakahinga ng maluwag si Mikana na hindi na siya kinamumuhian ni Yuga, ngunit naalala niya na naka-underwear pa rin siya at hindi niya alam kung alin ang mas malala, ang katotohanang bigla siyang pinalitan ni Yuga o ang katotohanang hindi siya nababahala dito. Alinman sa dalawa, galit pa rin siya tungkol dito, kaya ibinuhos niya ang kanyang galit kay Yuga at sa labas, nakikita ni na Raven at Yoki ang nangyayari, ngunit wala silang magawa para makatulong, kaya hinayaan na lang nilang dalawa si Yuga sa kanyang kapalaran. Sa wakas ay malaya na siyang pumunta kay Cecilia, at habang papunta siya, nadaanan niya ulit ang manghuhula na iyon, ngunit iniisip pa rin niya na ito ay isang panloloko kaya hindi siya huminto para makinig. Hindi nagustuhan ng manghuhula na hindi siya pinapansin sa pangalawang pagkakataon ngayon, ngunit sa hindi malamang dahilan, mukhang bumubuti na ang kapalaran ni Yoki, kaya tiyak na gumawa siya ng isang napakabuting gawa kamakailan. Medyo malayo pa sa kalsada, nakasalubong ni Yoki ang may-ari ng cake shop, at nalaman niya na karamihan sa mga cake na binili ni Yoki kanina ay aksidenteng nadurog ng kanyang kapatid, kaya gusto niyang humingi ng tawad para doon. Sinabi sa kanya ni Yoki na hindi naman ito malaking bagay, pero gusto pa rin niyang ayusin ito, kaya inalok niya ito ng isang bagong supot ng cake. Nagpatuloy si Yoki sa paglalakad, ngunit bigla na lang, napalibutan siya ng tatlong lalaking nakasot, at sa una ay mukhang nasa problema siya, ngunit lumabas na ang mga lalaking ito ay mga personal na tagapag-alaga ng binata kanina, at gusto nilang suklian ang kabaitan ni Yoki sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng isang supot ng tuhog ng karne. Maya-maya, sa wakas ay nakarating na si Yoki sa bahay ni Cecilia, ngunit medyo nalungkot ang kanyang kaligayahan dahil huli na talaga siya. Pumasok siya sa loob para salubungin si Cecilia, at tuwang-tuwa ang babae na makita siya dahil matagal na rin silang hindi nagkita. Sinabi ni Yoki na may regalo siya para sa kanya, at nagpapasalamat si Cecilia, ngunit ngayon pa lang siya nakakita ng taong nagpapares ng cake sa karne. Bukod doon, inalok niya itong gumawa ng tsaa para makapaghati sila ng merienda habang nagkukwentuhan, ngunit nagulat si Yoki nang marinig iyon dahil ang paggawa ng tsaa ay karaniwang trabaho ng katulong. Buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Cecilia na kamakailan lang ay tinuruan niya si Sofia ng ilang kasanayan sa bahay, kaya alam na niya ngayon kung paano gumawa ng tsaa ng maayos, at kaya na niyang magluto ng hindi nasusunog ang pagkain sa 70% ng oras. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, nalaman ni Cecilia ang tungkol sa kaligayahan at ang pagiging magkaibigan ni Raven, pati na rin ang pagiging pamilyar ni Yoki kina Mikana at Yuga, ngunit tungkol sa dalawang iyon, bigla nilang narinig ang boses ni Yuga na tumatawag kay Cecilia. Ilang sandali pa, pumasok si Yuga sa kwarto ni Cecilia at sinabi sa kanya na marami siyang gustong ihingi ng tawad, ngunit sinuntok siya ni Mikana palayo at sinabihan siyang masyado siyang mapilit. Walang ideya si Cecilia kung ano ang nangyayari, at nagulat din si Yoki dahil hindi niya inakala na bigla na lang darating ang iba rito, ngunit lahat sila ay may dapat ihingi ng tawad. Nauna si Mikana at sinabing humihingi siya ng paumanhin sa pag-iwan kay Cecilia noon. Sinabi ni Cecilia sa kanilang lahat na hindi siya gaanong nababahala dahil hindi lang ang buhay niya ang nanganganib noon. Tutal, kinailangan pang harapin ng iba ang Panginoong Demonyo nang mag-isa nang walang manggagamot na tutulong sa kanila. At lumabas nga, nang matalo ang Panginoong Demonyo, si Mikana ang unang tumakbo pabalik para siguraduhing maayos si Cecilia, kasunod sina Yuga at Raven. Ang katotohanang tumakbo silang lahat pabalik para subukang tulungan siya sa kabila ng kanilang pagod mula sa labanan ay nagpakita kay Cecilia na nagmamalasakit pa rin sila sa kanya. At wala naman sigurong ibang pagpipilian noong panahong iyon, kaya hindi sila masisisi ni Cecilia sa kanilang ginawang pagpili. Ang mahalaga ngayon ay nakaligtas ang lahat, kaya hindi na kailangang makaramdam ng pagkakasala sa nangyari. Nang araw ding iyon, namamasyal sina Yoki at Cecilia, at tinanong ni Cecilia kung may kinalaman si Yoki sa biglaang paghingi ng tawad ng iba. Inamin niya na medyo tinulak niya sila sa tamang direksyon dahil kasalanan niya ang lahat noong una pa lang, at nagpapasalamat si Cecilia dahil sa wakas ay nagkabalikan na ang kanyang mga kaibigan. Parang ito na ang perpektong pagkakataon, kaya sinabi ni Yoki kay Cecilia na may regalo siya para dito at inabot ang kwintas na binili niya.
Tinanong niya ito kung handa ba itong tanggapin, at masayang sinabi nito na pahahalagahan niya ito habang buhay, na isang malaking ginhawa para kay Yoki dahil hindi niya alam ang gagawin niya kung tinanggihan siya nito.